Magandang umaga, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Sa kapapasok lamang po na balita, nagkaroon po ng riot sa loob ng New Bilibid Prison kung saan nasaksak at napatay ang drug lord na si Tonico, habang sugatan din sa naturang pananaksak ang drug lord na si JB Sebastian. Gayon na rin si Vicente C. at Peter Go. Ito pong impormasyon na ito ay mula kay Undersecretary Balmes, kung saan ang 30 sugatan na drug lord ay dinala na sa medical center sa Muntinlupa upang imbestigahan at paunang idaan sa paunang lunas. Magandang umaga, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Nagkaroon ng riot sa Building 14 ng New Bilibid Prison. Kinumpirma ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na nasaksak at napatay sa insidente ang high-profile inmate na si Tonico, habang critical naman ang drug lord na si Peter Go. Sugatan din sa insidente si JB Sebastian at isang Vicente C. Batay sa inisyal na investigasyon, sinasabing nagsasagawa umano ng shabu session ang 3 Chinese drug lord bago nangyari ang saksakan. Ipinagpapasalamat naman ni Aguirre at buhay pa si Sebastian dahil ito anya ang susi upang mapatibay ang pagkakasangkot ni Senador Laila de Lima sa operasyon ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison. Matatandaang ang drug lord at gang leader na si JB Sebastian ay kabilang sa mga inimbitahan ng House Committee on Justice sa susunod na pagdinig nito ukol sa umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Dunggain or si JB, pero ang ano ba? At magkatabi pa nga daw, sabi niya eh. Yung Chinese group sir ang lumos si ano sa yung hindi, nasa isang lugar lang sila actually. okay. Kasi yung tinutulungan ni is the kitchen area. Yung harap nun nati lang yun. Yung kitchen ay yung common area. I think ito yung mga conjugal area noon na ginawang selda. So sir, sa kitchen area nangyari yung bad session, doon din po nangyari yung sinasabi na raw. Yes. So nasaan na po ngayon yung mga involved, yung mga hindi nasugatan? Andyan sila sa Magkakasama pa rin po sila. Apa. Pero sir, yung di ba dalawang grupo? Nasaan po isang grupo at saka isang grupo? Paano po natin may iwasan na paulit-ulit yung nangyari? Andyan lang din sila sa Building 14 kasi ang pag-transfer kasi kailangan pa ng mga proseso eh. May proseso pa. But later on, i-check namin if we can transfer some of the members ng isang grupo. Pag-aaralan ho namin. Ito sir na possible na i-transfer. Ay, Saan po sila ililipat sir? Tingnan ho namin kung saan sila po pwede lipat. We might place them in other colonies kung kinakailangan. So just to clarify, ilan lahat sila yung nag-rumble sir? Halos 7 to 8 eh. 7 to 8. Then, ayon sa initial investigation ko kanina umaga. Sir, hindi naman po lingit sa kaalaman natin na mayat maya po yung ginagawa pong inspection ng SAF sa Building 14. Ang tanong po ng marami po ngayon, bakit po una sa lahat, kung mayroon po na itagong droga, bakit po hindi ito nakuha ng inspection ng SAF at bakit po nakatago pa rin ng ice pick na ginamit sa pansasaksak kanina? Di ba sinasabi ko nun sa inyo, plano namin tanggalin lahat sila muna dyan sa Building 14 so that we can really inspect thoroughly the area. Napaka-creative nila eh na magtago ng mga illegal na bagay sa kanilang mga lugar. Having said that sir, meron po bang nirelieve muna ngayon na bantay ho natin dito sa Building 14 sa nangyari pong insidente? Wala pa kasi ang nagbabantay doon are SAF. Ihintayin ko yung resulta ng investigasyon ng mga iba't ibang units na nagkakandak ng investigation doon. Meron bang pangamba na umabot doon sa iba't ibang mga selda yung naganap na kaguluhan doon sa Building 14? Simpatya doon sa kanilang mga leader? Sa ngayon, wala akong information. Ang mahirap lang kung ang
pound. Dahil 16,000 po yung index yan. At ilan po yung mga ating mga ang mga nagpapatsesyon na nakita ay si Tonico, si Vicente C. at saka si Peter. Bakit kay Dunggain? Si Tunggain is parang kinikilala rin doon na leader. Hindi naman siya kasama, nakasama yata siya sa Actually, yung reason to believe na compromise sa Interference. Hindi. I still believe na Binuhay ko na yung natin. hindi nakakamulit ang program ng compromise ang mga taga-sabi. Meron pong information kasi sir na dun po sa building 14 ngayon, ang presyo daw po ng kada stick ng sigarilyo ay 100 pesos ang kada pasok at abot. Maximum po ng 10 kada isang preso po sa araw sir. Do you have any knowledge of it? Wala akong information. Pero dito sa maximum ang may information ako na talagang nagmahal yung mga bagay-bagay na pangangailangan ng mga restaurant. So how would this affect the operation? Riots are usual occurrences in prison na ganito ang tsura na kulang sa pasilidad, kulang sa personnel at hindi segregated properly yung mga so we expect hanggat hindi nag-improve ang facilities ng quality ng personnel ng support operation, riots such as this will happen again. So would you be open anymore? Much that I would like to, pero hindi kasi kami ngayon makapag-recruit because tuhon sa hindi pa na-implement yung Republic Act 10575 which is the Bureau of Corrections Act of 2013. Pinamadali namin ito para sa ganun ay makapag-recruit na kami ng mga bagong prison guards and prison or reformation personnel. Direktor, aabot ba sa yung investigasyon sa posibleng isang hakbang ito ng planatong papapatahimik kay JB Sebastian? I don't think so. As I said, this is just a usual occurrence in prisons na ganito ang sitwasyon. So, based dun sa crime scene, ano pa sir kung ano yung No. Wala pa rin. Sir, I speak lang, I speak. ilang ice pick sir yan ako? Kung nakita ko doon isa but meron kasing supot doon na pinaglagyan ng ibang mga items na recover ng initial na SAF doon sa crime scene. Pero hindi ko nakita, hindi ko alam kung ano yung laman ng May mga na-recover pa po bang mga shots? wala sa nung nakita ko doon. Wala naman silang. Sir, leader itong mga nagrambulan kanina, no? At we can expect na may mga sympathizers sila sa loob ng maximum compound. Ano ho sir yung ginagawa na nating measures to prevent further rioting among their followers? Of course, we cannot beef up the number, no? Kasi sagad na talaga yung bilang natin ng mga nakalagay dyan. Yung mga nagre-training naman, iba doon ay na-transfer sa ibang mga kolonya para naman mabago yung kanilang environment. Siguro medyo vigilant lang yung mga SAP. Kasi SAP pa ang nagbabantay dyan sa maximum. SAP. Alright. Sir, may mababartuli na ba rito, Director? O kumusta ng sitwasyon na under control na ba dyan sa Building 14? Under control yung sandali lang yun ang sabi ng mga na interview ko kanina, halos hindi tumagal ng 1 minuto yung insidente, yung pangyayari. Nakaresponde ka agad yung SAF at buti na lang at hindi na lumaki yung bilang
na-involve dun sa riot na yan. Anong tinamong tama, sir, ni Tonico? Hindi ko describe sa inyo. Pero saan po siya nag-expire, sir? Sa loob o sa... I don't know. Hindi ko alam. Sir, given yung knowledge ng tension among the group, bakit po hindi na lang sila pinaghiwa-hiwalay ng kulungan doon sa loob ng Building 14? Yung mga selda doon ay mga may lock. Pero kasi, pag 6 o'clock, meron silang calisthenics. Correct? And after that, lilinis sila ng mga selda and time to eat, no? And magkipasalamuha doon sa kanilang kasama doon sa building na yon. And for how many months wala namang ganung pangyayari, so medyo confident yung SAF na walang mangyayaring riot na gano'n. So hindi po ito sa tingin ninyo deeper plot against Sebastian or anything? I don't think so. Wala naman akong nakikitang It's just a plain riot. Plain riot sa nakikita ko sa ngayon. Yeah. Sa maximum, sir, hindi rin kaya nating iselda, sir, no? Kulang sa kwarto, kulang sa kulungan. Ay, naku, makita nyo lang. Ang capacity ng maximum security compound is only 4,000 inmates ang kaya. Yan yung design capacity niya. Pero 16,000 inmates ngayon ang population yan. So makita nyo, halos patong-patong yung higaan nila dyan. No? So hindi kayang iselda talaga? Hindi kaya. We have to admit it, ganyan ang sitwasyon ng ating mga kulungan. I hope ma-improve ito sa administrasyon na kasalukuyan. Sir, have you seen the CCTV of the incident, sir? Hindi pa. Hindi ko pa nakita. Pero pinasecure ko na. For the meantime, Director, ano ang inyong recommendations after nitong nangyari? Pag-usapan namin because I manage Bucor through consultation with people na sa tingin ko mas magagaling sa akin sa prison management. Kasi galing naman ako sa law enforcement, bago lang ako rito sa corrections services at I really have to consult with them. Sa ngayon, sir, lockdown muna tayo ngayon. Wala mo nang papasukin. Today is Miyerkules, may dalaw, no? Wala naman akong instruction na lockdown. So pwede pa rin, sir, yung mga visitors? Yes. Pero binabanggit kanina, Director, bawal daw muna yung dalaw. It's a call of SAF. Okay. Kasi yung maximum, I gave it to SAF. Kung anong gusto nilang gawin, anong dapat nilang gawin dyan. Hindi ako nag-i-interfere sa kanilang day-to-day operation. So yung bawal mo na po yung dalaw sa maximum lang at saka sa building 14? Kung yun ang sinabing SAF, yun siguro. Okay? Alright. Thank you. Director, So- maraming salamat, sir. Apo. Sir, klaruin lang. Meron pa rin.